kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Richard. Pagka-graduate ng college, nagpakasal na kami ni Rosalie. Naging maligaya naman ang aming pagsasama, lalo na nang magdalang tao siya. Ngunit ikinamatay niya ang pagsisilang sa aming anak na si Jenny. Mula noon, ibinuhos ko na lamang kay Jenny ang aking pagmamahal at panahon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Daddy? Breakfast is ready. Oh, really, baby? Yes po. Tinulungan ko po si Manang na maghanda. Kaya pala maaga kang nagising ngayon kahit wala kang pasok. Sabi po kasi ng teacher namin, ang mga mami raw ang nag-aasikaso sa mga daddy. Eh wala na naman po ako mami. Kaya ako na lang pong mag-aasikaso sa inyo. Oh, ang sweet naman ng anak ko. Pero, Daddy, sana po magkaroon din ako ng mami. Gaya ng mga friends ko. Makainggit kaya sila. Eh, kaya naman kitang asikasuhin, anak ha. Hindi ka ba happy na tayong dalawa lang ang magkasama? Happy po. Pero, may gusto kasi akong itanong sa magiging mami ko. Wala ka pang ang mami, may gusto ka na agad itanong. Sa akin mo na lang sabihin ang tanong mo. Tiyak masasagot ko yun. Talaga po? Oo, wala kang bilib sa daddy mo eh. Come on, tell me, what is it? What will I do pag dumating na po yung first monthly period ko? Kuan, anak, madali lang yan eh. Ganito ganito ang gawin mo. Tawagan mo ang Lola Norma mo. Tapos, sa kanya mo itanong yan. Ay, sa province pa. Kala ko po ba masasagot nyo na yung tanong ko? Kasi anak, Kay Tita Becca na nga lang ako magtatanong. Hindi talaga masasagot Kuya Richard ang tanong mong yun, Jenny. Bakit po, Tito Charlie? Kasi lalaki siya. Sabi niya masasagot niya eh. Masasagot din ng daddy mo yon, Jenny. Nabigla lang siya sa tanong mo. Kaya nga po, gusto ko nang magkaroon ng mami eh. Para may magtuturo sa akin ang dapat kong gawin pag dumating na yung first monthly period ko. Si Kuya Richard naman kasi, hindi pa ligawan ng ate ko. Charlie, ano ka ba? Oo, ano? Sana kayo na lang ang ligawan ni Daddy, Tita Rebecca. Ay, Jenny, wag mong pansinin ng Tito Charlie mo. Nagbibiro lang yan. Aba, hindi ako nagbibiro Pwede naman talagang mangyari yun eh. Dahil dalaga ka pa rin ate. At si Kuya Richard naman, matagal ng biyudo. thanks sa dinner Busog na busog ako, Carol. Good. Hindi na sayang yung paghahanda ako ng dinner. Masarap ka palang magluto. Mas masarap ako kesa sa pagkain kinain mo, Richard. Palabiro ka talaga, No, I'm not kidding. Want to try? Carol. Magbihis ka na, Rebecca. Bakit nga? Saan tayo pupunta? Sa bahay namin. Doon ka na maghapunan. Dalhan mo na lang ng pagkain si Charlie para may kainin siya pagdating niya. Bakit? Ano meron? Ipakikilala ko sa'yo si Carol. Girlfriend ko. Girlfriend? Hindi mo na nabanggit sa akin na may girlfriend ka na.
Ang totoo, masyadong naging mabilis ang lahat eh. May nangyari sa amin. Doon nag-start ang relasyon namin. Dahil matagal na rin naman akong walang kasama sa buhay. At para may mag-asikaso na rin sa amin ni Jenny, pumayag ako nang yayain niya ako mag-live-in na kami. Ganun ba? Anong sabi ni Jenny? Actually, nagulat siya. Pero hindi naman siya tumutol. Very understanding ang anak ko, kahit bata pa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Oh, halika na. Para makilala na ni Carol ang best friend ko. Alam mo, naikwento na kita sa kanya eh. Bakit ka umiiyak, ate? Charlie, Alam ko na. Dahil kay Kuya Richard. Dahil may ka-live-in na siya. akala ko hindi na ako masasaktan eh. Tanggap ko lang. Kaibigan lang talaga ako para sa kanya. Pero hindi pala ganun. Kakalungkot naman. Nakakamiss si Tita Rebecca. Bakit kasi? Nagpunta pa siya sa probinsya eh. Wala tuloy akong mapuntahan pag ganitong nalulungkot ako. Sawa na rin ako manood ng TV eh. Si Tita Carol naman, puro cellphone lang niyang inaasikaso. Pag nandito lang naman si Daddy, siya nakikipagkwentuhan sa akin eh. Magpapasa na nga lang ako ng magazine. Ay, naiwan ni Tita ang cellphone. Dati, kahit naliligo siya, dala niya ito eh. Ang ganda talaga ng cellphone na binili sa kanya ni Daddy. Sana, ibili rin ako ni Daddy ng ganito. Ay, may nag-text sa kanya. Baka si Daddy ito ah. Pero matatagalan pa siya sa banyo dahil kani-kanina lang siya nag-start maligo. Alam ko na. Babasahin ko na lang ito. Hindi naman siguro siya magugalit. Lalo na kung si Daddy naman ito. Sino to? Hindi naman si Daddy. Bakit tinatawag siyang honey? Tsaka, ano to? Bakit silang magkikita? Tapos, nag-I love you pa sa kanya? Walang nga ka. Niloloko mo lang pala ako. Richard, magpapaliwanag ako. Girlfriend ka pala ni Edward. At kasabot mo siya sa panloloko sa akin. Richard, Pera ko lang pala ang gusto mong makuha. noon yun. Inaamin ko, pero ngayon, mahal na kita. Kung totoo yan, sana nakipag-break ka na sa kanya. Pero nakikipagkita ka pa rin. Richard! Hindi mo na ako maloloko ngayon, Carol. Buti na lang pala binasa ni Jenny yung cellphone mo. Nalaman namin ang masama mong balak. Lumangis ka rito. Ngayon din! Layas! Bakit po malungkot kayo, Daddy? Dahil po ba sa pagkawala ni Tita Carol? Sa maniwala ka o hindi, baby. Hindi ko na iniisip ang babaeng yan. Buti po naman. Tama na ang panahon kong sinayang sa kanya. Pero, bakit nga po kayo malungkot? Naaalala ko ang Tita Rebecca mo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Noong araw, pag may problema ako, o kaya pag malungkot ako, nariyan siya. Para pakinggan ako at palakasin ang loob ko. Pero ngayon, wala siya.
Sabi po ni Tito Charlie, baka doon na raw po tumira sa probinsya si tita. Ano? Baka doon na po siya makapag-asawa, Daddy. Ha? Hindi pwede yun. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Magbihis ka, Jenny. Po, bakit po? Pupuntahan natin ang tita Rebecca mo sa probinsya. Tita Rebecca! Jenny! Oh, Jenny! Miss na ko po kayo. Ako man, Jenny. Miss din kita. Ako, hindi mo ba ako na-miss? Richard? Oh, pasensya na. Hindi kita agad napansin. Okay lang. Ang mahalaga, nakita na kita. Tita, pwede po ba ako maglaro sa bakuran nyo? Para po makapag-usap po kayo ni Daddy. Oo, sige, Iya. Sige. Thank you po. Buti naman sinamahan mo dito si Jenny. Well, dahil gaya nga, miss na rin kita. Ha? Yun ang totoo. Richard, baka magalit si Carol pag nalaman ito. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Mabuti nga nangyari yun eh. Dahil doon ko natuklasan na hindi ko siya talagang mahal. Na iba pala ang talagang mahal ko. At ibig pakasalan. Richard, At yun, ay walang iba kundi ikaw. huwag mo sana akong biruin ng ganyan, please. Ayoko maging palakibutas. Hindi kita pipiliting maniwala agad sa damdamin ko sa'yo. Ang pakiusap ko lang, bigyan mo ko ng chance na patunayan sa'yo ang pagmamahal ko. Lumipas pa ang ilang buwan bago tinanggap ni Rebecca ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at may anak na rin. Tunay ngang walang buting ibinubunga ang padalos-dalos na pagpapasya. Salamat na lamang, nakalaya ako sa aking pagkakamali. Ako si Richard, dating byudo, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Richard. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Minerva. Ang pag-abandona sa amin ng taong kasama kong sumumpa sa harap ng altar sa hirap at ginhawa ang nagbigay sa akin ng dahilan upang higit pang magsikap at patunayang may mabuting kinabukasan na naghihintay anuman ang mga sakripisyong haharapin ko, alang-alang sa kapakanan ng aking mga anak. Dahil para sa akin, hindi hadlang ang kabiguan para ipagpatuloy ang buhay. ang kapal din talaga na mukha niya asawa mo na Minerva. Umuwi lang sa inyo para lang sabihin wala na siyang trabaho. Kaya wala na kayong dapat pang asahan sa kanya. Akala ko kasi niya, nagpapasasa kaming mag-ina sa maliit na halagang halos limusin pa namin sa kanya. Alam mo kung ako sa'yo,
Guguluhin ko sila ng kirida niya. Gawin mong impyerno ang buhay nila. Aling Siling, sa halip na sayangin ko yung oras ko sa kanila. Maghahanap na lang ako ng mga paraan kung paano kami mabubuhay ng mga anak ko. Naiinis lang kasi ako sa ginawa ng asawa mo eh. Dinagdagan pa niya yung mga batang lumalaki na walang amang nakikita. Ang mahalaga ho sa akin ngayon, buo pa rin kami ng mga anak ko. Ipadadama ko sa kanila na walang mababago sa kanilang buhay sa ginawang pagtalikod sa amin ng kanilang ama. Pero ako, sinusumpa ko yung asawa mo na sana danasin niya lahat ng hirap kasama ng kirida niya. Ha? Akala ba nila magkakaroon sila ng katahimikan ng isip sa pagsasama nila ng immoral? Oh, Erika. Gabi na. Bakit nandito ka pa rin sa balkonahe? Tsaka, bakit ka umiiyak? Kasi mahihinto na tayo sa pag-aaral, kuya. Teka, bakit naman pumasok sa isip mo yan? Nagpunta kasi dito si Itay kahapon. Sabi niya kay Inay, wala na raw siyang may bibigay sa atin kahit 5. Ang mabuti pa ha, kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano, pumasok ka na sa loob. Tara na, matulog ka na. Ayoko mahinto sa pag-aaral, kuya. Basta ayoko. Ganito na lang. Ano man ang nangyayari sa pagitan ni na Inay at Itay, huwag mo nang problemahin. Basta ako, ipinangangako ko sa'yo, hindi ka matitigil sa pag-aaral. Kahit hanggang college pa, makakatapos ka. Okay? Bakit kasi iniwan tayo ni Itay? Hindi na ba tayo mahalaga sa kanya? Ano bang naging kasalanan natin sa kanya? Kuya. Kahit ako, hindi ko rin alam ang dahilan, Erika. Pero tulad ni Inay, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging malakas para sa isa't isa sa susunod pang mga araw. Alam niyo, Mang Leon, tingnan inuman tayo. Napupuna ko. Ang lalagkit ng titig niyo kay Aling Minerva kapag dumadaan dito sa harapan natin. May asim pa kasi yung loka kahit nagkaanak na ng 2. O ito mo, swabe pa rin ang hubog ng katawan. Pati imbay ng balakang nakapanggigigil Yung ganyang iniwan ng asawang masarap ligawan, di ba, Mang Leon? Ako? Manliligaw? Wala sa bokabularyo ko manligaw, Diego. Mabuti pa yung man-rape. Yun lang. Mukhang mahihirapan kayong kunin si Aling Minerva. Mukhang hindi basta-basta isusuko ang kanyang banderang pula. Uubra ba siya sa kademonyoan ko? Uy. Ako ba? Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. Kung kailangang idaan ko siya sa santong paspasan, gagawin ko. Hoy, Minerva, kumusta? Ay, Naubos ba lahat yung ginawa mo mga itlog na maalat? ay naku, kinulang pa nga ho, Aling Siling. Meron kasing isang mabait at mayaman na customer. Pinakyaw lahat yung tinda ko. Kasi daw ay masarap dahil naglalangis nga yung pula ng itlog. Ayan tuloy, walang nabiling iba kong mga suki. Abay, dapat pala dagdagan mo pa ang paggawa. Hayaan mo, ha? Itong susunod na paggawa mo, tutulungan kita. Hoy, maraming salamat to, Aling Siling. Naunahan nyo lang ako pero talaga ho hihingin ko ang inyong tulong. Abay, alam mo, may alam akong bilihan ng mga itlog ng itik. Oh? Siguradong bago at malalaki yung mga tinda nilang itlog.
Kaya tsak na magaganda rin ang mapoproduce mong itlog na maalat. Talaga? Oo! Ay, totoo. Alam nyo, sakto naghahanap talaga ako ng magandang klase ng itlog ng itik na mabibili. Ako malaking tulong ho na meron pala kayong alam na mabibilhan natin. Ay siya. Total, maaga ka naman nakaubos ng paninda. Halika! Puntahan natin yung tindahang sinasabi ko sa iyo. Mag-tricycle na lamang tayo para mas mabilis tayo makarating doon. Ba? Seryoso si Bunso sa online class niya. Nakalapit na ako't lahat-lahat, hindi pa rin ako napapansin. Ay, kuya, nandiyan ka na pala. Nakaistorbo ba ako? Hindi tapos na yung klase namin. Sinasagutan ko lang itong homework na binigay sa amin ng teacher namin. Mukhang ganadong-ganado ka sa pagsagot sa questionnaires Siyempre, bago yata ang laptop ko. At saka ang bilis kaya ng fiber internet natin. Kaya palagi ako ang nauunang mag-submit ng seatwork sa teacher namin. Oh, wala bang thank you speech dyan? Lalo na para kay Inay. Thank you! Thank you! Lalo na para kay Inay na tinupad ang pangako niyang bagong laptop para sa online class ko. At syempre sa'yo rin. Swerte talaga ako na ikaw ang naging kuya ko dahil supportive ka sa akin. Ang totoo, may magandang sorpresa nga ako sa inyo ni Inay. Oh? Natanggap ako sa malaking kumpanya ng business process outsourcing na pinag-applyan ko bilang on-the-job training. At take note, may sweldo. Wow! Talaga, kuya? Oo, kaya lahat ng pangarap mong pagkain, matitikman mo na tuwing sahod ko. Kahit mukbang? Oo, lahat! Minerva, Ay, Mang Leon, kayo pala. ginagabi ka yata. Marami ho kasi kung inasikaso sa tindahan. Sige ho, nagmamadali ako Hinihintay na ako ng mga anak ko sa bahay. Sandali, ako man kanina pa kita hinihintay na dumaan dito sa dilim. Sabik na ako sa iyo. Hindi ko na mapapalampas ang gabing ito na hindi kita Bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Pagsasawaan mo na kita bago kita bitiwan. Ano ba? Alam ko gusto mo rin ito Ayaw mo akong bitiwan, ha? Tigil mo yan! Lalo ka malilintikan sa akin! Kayong malilintikan sa akin! Tama na! Napakawalang niya talaga ng Leon na yun, oo. Tumanda na walang pinagkatandaan. Masalamat siya. Ballpen lang yung naitara ko sa dibdib niya. Pero kung may dala akong matalas kagabi, siguradong wak-wak ang kanyang dibdib. Akala yata niya. Simpleng pambabastos lang yung kaso niya. Kaya sandali lamang siya makukulong. Attempted rape ang kaso niya. Kaya magbibilang siya ng taon sa kulungan. Ganun ba kaliit ang tingin niya sa akin, Aling Siling? Dahil ba sa iniwan ako ng asawa ko? Pwede niya na akong bastos-bastusin. Pwede niya na akong pag-isipan ng masama. Puro kademonyohan na nga kasi ang laman ng utak ni Leon. Kung bakit naman kasi hindi patamaan ng kidlat? Para maging mabilis na ang pagkawala niya rito sa mundo. Isa pang Buisit. napakasakit sa akin, ha? Ang panghuhusga nila sa mga anak ko na mahihinto sa pag-aaral, magiging rebeldeng mga bata, maliligaw ng landas. Ganun ba talaga ang tao, Aling Siling? Mas madali sa kanila ang umasam ng ikasasama kaysa sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Totoo po, Nay. Tayo po ang gusto makabili ng may-ari ng bahay na nasa kanto ng palengke. Oo, anak. May-ari rin ng tindahang inuupahan ninyo sa ibaba yun, di ba? Oo, kasi nga, sa Amerika na rin maninirahan yung mag-asamang doktor na may-ari ng bahay. Naayos na nilang lahat yung mga papeles nila sa pagtira doon. Ang nakakatuwa pa, kung hindi daw natin kayang bayaran ng biglaan kahit na 2 bigay,
Wala daw problema yun sa kanila. Ang bait nila. Siguro po kasi matatag na po ang mga profesyon nila. Mas hangad nilang makatutulong sa kapwa. Para sa akin, sadyang mapagmalasakit silang mga tao, anak. Taglay nila ang mga katangian ng isang mabuting tao. Mapalad tayo. May natagpuan tayong makakatulad nila. Kahit papaano, ay mapapanatag na rin ako sa inyo mag-iina sa bagong bahay na lilipatan nyo. Abay, mas magkakaroon kayo ng katiwasayan doon kaysa rito sa looban. At saka sariling bahay nyo na matatawag yun kapag nabayaran nyo na yun ng buo. Aling Siling, ang gusto ko sana, sumama na rin kayo lumipat sa amin ng mga bata. Iwan nyo na rin itong looban. Ay naku, wag na. At magiging sagaba lang ako sa inyo mag-ina. Ay naku, hindi ho ako papayag na hindi kayo sumama sa amin. Ano? Lalo pa, ipinaglaan ko kayo ng pwesto sa isang bahagi ng tindahan. O magtinda kayo doon ng kung anong gusto nyong itinda. Kayong bahala. Minerva, talaga ba? Lagi ho kayong naroroon nung mga panahong kailangan ko ng isang taong masasandalan. Lagi kayong nandyan para tumulong sa amin mag-iina. Ngayon lang ako makakabayad ng utang na loob sa inyo. Minerva, wala akong pagsidla ng tuwa sa mga sinabi mo. Aling Siling, Salamat, ha? Maraming salamat. kasama kayo sa mga pangarap naming mag-anak. Hindi ko na malaya ng mabilis na paglipas ng panahon, kasabay ng mabibigat na suliraning akala ko wala nang katapusan. Nagising na lang ako isang araw na nalampasan na pala naming mag-iina ang lahat ng hirap. Natapos ni Jeric ang kanyang kursong computer science. At ngayon, isa ng regular tester sa malaking kumpanya ng BPO, kung saan din siya nag-OJT. Si Erica, kasalukuyang kumukuha ng kursong pre-med dahil pangarap niyang maging doktor. Ako si Minerva. Ito ang aking buhay. Doble ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang solong magulang. Bagamat sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap, ay ang magandang balita ng kalakasan at karunungang magmumula sa ating nag-iisang may likha. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin, Bobby Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Minerva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalahad ng isang dalagang no boyfriend since birth at ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya makakuha ng lifetime partner. Siya po ay si Ira. Noong kabataan ko, ang sabi ko sa sarili ko, mag-aasawa na ako sa edad na 25 para kapag nagkaroon ako ng mga anak, hindi gaanong malayo sa edad ko. Pero nawili ako sa pag-establish ng aking buhay. Kaya naman hanggang ngayon,
35 years old na ako, ay wala pa rin akong pamilya. Hoy! Sabi ko naman sa inyo, hindi ko kayang uminom. Uy, isang baso lang naman, Ira. Ano ka ba? Hindi ka naman malalasing eh. Sige na nga. Bottoms up! Kaya mo naman, diba? Ang pait! Kaya niya eh. Alin ang mas mapait? Yung alak o yung katotohanan na ikaw na lang ang single sa batch natin? Grabe kayo Mga bully talaga kayo. Ano ba, pinapunta niyo ba ako dito para gawin yung pulutan, ha? Hindi naman. Concern lang kami sa'yo kasi 35 ka na. Wala ka pa rin jowa. Oo, si Yani nga, yan Tatlo na asawa niyan. Ay! Ang anak niyan, ibig sabihin. Di hamak na mas maganda ka kaysa sa akin, ano? Campus crush ka dati, di ba, Wala Ira? naman ako magagawa kung walang nanliligaw sa akin. Ayra, matuto ka naman kasing lumandi ng konti. Ano? Oo nga! Lagi kasing balot na balot eh. Dapat, magpakita ka rin ng konting skin. Magsuot ka minsan ng miniskirt o kaya naman mag-sleeveless ka. Ano na naman ang sasabihin sa akin mga kliyente ko? Kung ganyan ang isusuot ko? Nag-iisip ba kayo? Naku. Baka nga mas marami ka mabentang bahay kapag nagpalit ka ng fashion Oo statement. nga. Ay, nako. Tsaka isa pa, huwag ka nang masyadong choosy. Kapag may nagpakita sa'yo ng konting motibo, edi sunggaban mo na. Huwag kayo nagparamdam. Okay na yun. Ay nako, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, ha? Mas mabuti pang tumanda akong dalaga kesa naman babaan ko ang standards ko sa mapapangasawa ko. Naku, hindi ako tumanda ng ganito, nag-aral ng maayos at naging career woman. Kung sa huli, gagawin ko lang miserable ang married life ko. No way! Ano na naman to? Oh, bakit? Makikipag-date ka lang naman. Ano ba pinagpuputok na butsi mo? Kung kani-kanino nyo na lang ako siniset up eh. Kilala ko ang mga magulang niyan. Schoolmate ko ng college. Kaya na-teach ako, hindi yan masamang tao. Ma naman! Ba, Naya, sana naman ma-appreciate mo na lang yung effort ko. Nahanapan ka ng mapapangasawa. Pero ma, wag naman parang ganito. Desperate moves na naman to eh. O bakit? Sa edad mong yan, sa tingin mo? Hindi ba dapat na talaga ako maging desperada para sa'yo? Naunahan ka na ng bunso mong kapatid. May isa ng anak. O ikaw, hanggang ngayon, mag-isa pa rin. Kahit saan talaga ako magpunta, laging issue ang pag-aasawa. Paano ko ba ipaliliwanag sa inyo na hindi ako ang may kontrol ng kapalaran ko? Kahit naman gustuhin ko na mag-asawa, ma, kung wala namang binibigay ang Diyos, wala naman akong magagawa. Abay, wag mong iasa lahat sa Diyos. Kumilos ka rin. Ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Anong oras na ba? Nangangalay na yung puwet ko sa kakaantay dito sa restaurant. Sabi ni Mama, alas 7 raw ako pumunta. My God, 30 minutes na ako naghihintay dito. Hi. Oh, hi. Timothy, right? Just call me Tim. Sorry na-late ako. Ang traffic kasi. No, it's okay. Pogi naman ito. Ganda ng ngipin, ha? Tapos, very neat manamit. Pero, parang something is off. Your order, ma, sir? Hindi pa kami... Umorder na ako on my way here. Oh, Tinawagan ko yung manager nila, nakaklase ko nung high school. ganun ba? So, anong pinagkakaabalahan mo, Ira? I'm into
into real estate. Oh, But I'm a part-time interior designer. wow. Ikaw? I'm a businessman. Excuse me, ha? I have to take this call. Sige lang. Oh? Iwan mo na lang sa table ko. Parang medyo malambot yata ito. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang hindi kami talo ng Timothy na to. Oh, sorry for that, ha? It's okay. Masyado kaya itong busy, pero buti na lang may time ka sa mga ganitong blind date. Alam mo, gustong-gusto na kasi ng mom ko na makapag-asawa ako. I'm already 40 years old. Pero wala kasi sa isip kong mag-asawa eh. Busy ako masyado sa work and... sorry ha. Sandali. Hello? Ay, sorry ma. But it's a no for me. Baka naman, judgmental ka lang masyado, Ira. I'm sure of it, Yani. Hindi pa ako kahit kailan nagkamali sa kutob ko. Kilala ko ang galawan ng mga straight na lalaki. At feeling ko, hindi naman connected sa business niya yung tumatawag. Oh? Sinilip ko ng konti yung cellphone niya nung nag-ring. At alam mo ba ang pangalan ng nakasave? Babe. Pero, ang picture na lumabas, balbas saradong lalaki. Siguro sinadya niya yun. Sinabi niya siguro sa jowa niya na tawagan siya na tawagan para mainis ako. So, X na naman. Pogi sana. At saka businessman. Maganda pa ang apelyido. Well, 3 out of 10 qualifications nakuha niya. Pero, hindi kami talo. Okay, buti pa. Ito na lang ang try mo. Ano? Ito pinsan ng asawa ko, si Rio. Oh, ano ba yan? Isang buwan na ako nakikipag-blind date. Try mo lang. Ay, no. Ayoko na. Sige na. Ay, hindi na. Sige. Sa loob ba na isang buwan, ilan na yung na-set up ng mama mo sa'yo? 3 na. Oh, grabe ha. Pangatlo na to si Mr. Businessman na hindi naman Mr. Okay. Last na ito. Yani naman. Sige na, try mo lang. Pogi yan. At alam mo, basketball player. Kaya madaming nagkaka-crush sa kanya. Push mo, girl! Mauna na kayo. Okay. Susunod ako. Okay. Ay, heto na siya. Hi, Ira. Hi. Nice meeting you. Nanood ka nung game namin? Oo. Pasensya ka na, basang-basa pa ako ng pawis. Magbibihis lang ako, dadaanan kita dito. Doon ka na sumakay sa kotse ko. Naku, may dala rin akong sasakyan eh. Ganun ba? Pwede namang iwan mo muna rito, tapos ihahatid na lang kita rito mamaya. Sige. Saan tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Hindi, joke lang. Kakain lang tayo with the team. With the team? Oo, ipapakilala kita sa kanila. Ay, nakakahiya naman yata. First time lang nating nag-meet. Ipapakilala naman kita as a friend. Wala naman sigurong masama doon. Sige. Siya nga pala, if you don't mind me asking, ilang taon ka na? Oh, I'm 35. Wow, but you look young. Parang magkaedad lang tayo. 10 years younger pala ako sa'yo. Ano? Bottoms up! Uy! Improving ka ngayon, Ira. Okay lang na malasing ako ngayon, guys. Oh. Basta ang pakiusap ko lang sa inyo. Ano? Lalo na sa'yo, Yani. Ano yun? Jimmy. Pwede ba? Tigilan nyo na ako?
Ayoko na makipag-blind date. I'm done with it. Ay, naku. Kahit kami, suko na rin sa'yo. Heto, at isang taon na naman ang nakalipas. Reunion na naman natin. Taon-taon, nagre-reunion tayo, pero parehong Ira yung nakakasama namin. Isang Irang no boyfriend since birth. Paano ba ako magkaka-boyfriend? Ang mga nirereto niya naman sa akin, kung hindi bisexual, playboy na parang pamangkin ko na. My God, minsan naman lalaking super desperado na magpakasal at gustong sagutin ko na agad after ng 2 date. Hello? Oo na, sige na. Hindi ka na namin pakikialaman. Ay, salamat, Jimmy. Okay. Yan ang pinakamaganda kong narinig mula sa'yo. Pero sayang naman kasi kapag tumanda ka, wala kang makakasama. Sino mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka? Okay, let's cross the bridge when we get there. Welcome to my home, sweet home. Ay, naku, may sarili kang ambay. Wala ka namang kasama rito. Anong wala, Ma? May 3 akong aso at 3 pusa. Kapag nagsabay-sabay ang kakulitan ng mga yan, ay nako, talo pa ang mga apo ninyo. Ay, Ma, tama na ang pagbubuntong hininga. Kung ayaw mong maging malungkot ako dito, pito ko na lang sa akin tumira. ay paano yung mga pamangkin mo? See? Yung mga anak mo nag-asawa, pero hindi naman kayang alagaan ang mga anak nila? Tinutulungan ko lamang sila. Kasi nga pare-parehong may mga trabaho. Isa pa, natutuwa naman akong alagaan sila. Abe, kung may apo rin sana ako sa'yo, di sana... Ma, yan ka na naman eh. Hanggang kailan ko ba sasabihin sa inyo na ang pag-aasawa ay hindi stage of life? It's a calling. Masisisi ko ba ang Diyos kung hindi niya ako tinawag sa pag-aasawa? Wala naman tayong magagawa kundi sundin ang will ng Panginoon sa buhay natin. Kaya single man ako ngayon, I will live a happy life. Dati, nafo-frustrate din ako kapag naiisip kong matanda na ako pero wala pa akong sarili kong pamilya. Pero ngayon, natanggap ko na hindi ako called para maging married woman. And for that, I'm still happy. Ako po si Ira at ito ang aking buhay. May asawa man o wala, ang mahalaga, alam ng isang tao kung ano ang purpose niya sa mundo. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ira. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Choleng. Hindi madali ang maging natangay. Nanay at tatay sa 3 anak na lalaki. At itong nadama ko nang pumanaw ang aking asawa. Pakinggan po niyo ang aking paglalahad. James? Ikaw na ba yan? Nay, may kasama po ako. Oh, sino yan?
Ako po si Edith, Nanay Choleng. Nanay Choleng? Asawa ko na po siya, Nay. Nagpakasal na po kami sa West. Nag-asawa ka nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Pasensya na kayo. Buntis na si Edith. En layo nitong atin doon sa Maynila eh. Kaya ang ginawa namin, nagpakasal na kami bago pumarito. At magkakaanak na pala kayo? Opo, Nanay. Magkakaapo na po kayo. Ay, Diyos. Ang problema, Nay, wala po akong trabaho ngayon. Natapos na po ang kontrata ko sa pinapasukan ko, kaya naisip ko, dito na muna po kami. Sige. Sige, lumito kayo. At dito ka na rin sa probinsya natin maghanap ng trabaho. Pambihira naman si James, oh. Hindi na nga nakatulong dito. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Oh, nagsalita, nakakatulong. Hoy, Mark, kahit nagbibisyo ako, pera ko naman ang ginagamit ko. Kita ko yun sa pamamasada ng tricycle. Oo, pero mali pa rin yun, George. Dahil ikasisira ng buhay mo ang bisyo mo. Nay, gusto ko lang naman maging happy. Ang hirap yatang mamasada ng tricycle maghapon. Kaya tama lang na mag-relax naman ako. Masama sa katawan ng droga, anak. Masama sa utak. Nay naman eh. Konti lang naman ang binabata ko. Tama si Inay, Kuya George. Saka paano kung mahuli kayo ng mga pulis? Eh, di kulong ka. Hoy, ikaw huwag ka nang sumali sa pagsisermon sa akin ni Inay. Suntukin kita dyan eh. Ikaw lang naman inaalala ko, Kuya eh. Ano ba kayo? Pero kung ayaw mo, di okay. Nay, pengi naman ng 100 oh. Eh, basketball kami ng tropa ko ngayon eh. Siyempre, kailangan ko ng baon. Ang galing mo manermon. Eh, pabigat ka rin kay Inay. Pwede ba tumigil na nga kayo? Mas matutuwa ako kung lahat kayo magbabago at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Itong bayad ko sa kinyo kung mga balot, tsaka itlog na maalat, Choleng. Choleng! Oh, Ano ika mo, Leonie? taong ito oh. Sabi ko, ito yung bayad ko. Siya kinuha kong balot at itlog na maalat. Ay, salamat. Pasensya ka na sana, ha? Kasi hindi ko agad napansin. May iniisip lang kasi ako eh. Nako, ay alam ko na. Yung mga anak mo, no? Ay, nalulungkot lang ako. Dahil kahit nasa hustong edad na sila, wala pa rin direksyon ang kanilang mga buhay. Si George ko na panganay, may bisyo. Si James naman, wala ngang bisyo. Pero nag-asawa naman ang hindi malaman nagpapaalam sa akin. Itong si Mark, kusang huminto sa pag-aaral. Mas gusto pa yung makibarkada. Pare-pareho sila na para bang hindi pinahalagan yung mga pagsisikap ko. Pambihira din naman yung mga anak mo. Ay, buti na nga lang at kumikita ka doon sa pagtitinda mo ng balot at itlog na maalat. May pensyong ka rin tinatanggap. Buhat doon sa bumanang mga asawa. Oo. Di rin kami umuupa ng bahay. Pero alam mo kung wala ang lahat ang yun, ako, Jack, gutom kami. Eh, wala namang isa sa kanila na nakakatulong na sa akin eh. Ang gusto ko sana, makita na kahit matanda na ako, nasa maayos naman silang kalagayan. Yun naman ang ligaya nating mga magulang, di ba? Yung bang kahit mawala na tayo, eh maiiwan nating maayos ang buhay ng ating mga anak. Kaso, kailan pa kaya mangyayari yun sa mga anak ko, Leonie? Eh, huwag ka mawala ng pag-asa, Choleng. Ay, sabi nga, habang may buhay ang tao, eh, may pag-asa. Kaya huwag may suko yung mga anak mo. Patuloy kang tumalangin para sa kanila. Tandaan mo, walang imposible sa kanya. Ay, Choleng. Umalis na po ba si James? Oo, Edith. Hindi ka na nga niya ginising. Pupuntahan daw niya yung ina-applyan niyang trabaho. Sana naman matanggap na siya. Eh, sana nga. At pag may trabaho na si James, sikapin niyo makaipon. Para sa panganganak mo. Wala, sige, kumain ka na.
Nakaluto na ako ng agahan. Oo. Nay, maglalaba po ba kayo ngayon? Ay, oo. Marami-rami na rin tumadamit kong labahin eh. Pakilaban na rin po yung mga damit namin. Masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Dinig na dinig ko, Kuya James. Inutusan ni Ate Edith si Inay na labhan ang mga damit nyo. Si Inay naman, nilabhan. Hindi tama ang ginawa ng asawa mo, Tol, ha? Ipagpalagay na nating masama ang pakiramdam niya. Ay, huwag siya maglaba ngayon. Sa ibang araw niya gawin. Hindi yung gagawin niyang utusan ng nanay natin. Oo, Kuya, Mark, hindi ko alam ang ginawa ni Edith. kaya nga sinabi ko sa'yo, Kuya. Para pagsabihan mo si ate. Para wag na niyang ulitin yun. Pambira, hindi na nga tayo makatulong kay Ermat. Gagawin pa nating alila. Ay, huwag naman sanang ganon. Hindi tama yun, Edith. Masama nga ang pakiramdam ko. Hindi maglaba ka pag ayos na ang pakiramdam mo. Hindi yung ipalalaba mo kay Inay yung mga damit natin. Pinahiya mo ako sa mga kapatid ko eh. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Ano nga pala yung magandang balita mo? Natanggap na ako sa trabaho. Ha? At bukas, magsisimula na ako. Ay, salamat naman. Sa sweldo ko, simulan na natin ang pag-iipon. Ayoko naman na lagi na lang tayong umasa kay Inay. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo. Natuwa ako na marinig ko ang pag-uusap ni na James at Eddie. Doon ko nadama, may pagpapahalaga rin pala sa akin ang aking mga anak. Mga ring hindi lang nila maipakita sa iyo yung pagpapahalaga. Dahil nadadalig sila ng kahinaan na siyang mahadlang sa kanila sa pagtahak sa matuwid na landas ng buhay. Tama ka, Leonie. Kaya sisikapin kong alalayan ang aking mga anak para mapagtagumpayan nilang iwan ang kanilang mga kahinaan. Nay! 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 Mark! Nay! Oh, Nay! nandito ako sa kusina! Nay! 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 Si Kuya George po! Bakit? Ano nangyari sa kuya mo? Hinuli po ng mga pulis! Ha? Oo! Nakuha sa kanyang ilang gramo ng shabu! George! Anak ko! Inay, patawad po. Hindi ako nakinig sa inyo. Kahit narito ako ngayon sa kulungan. Parang hindi ko makakaya makita ka nakakulong dito. Nadudurog ang puso ko, anak. Patawad po. Ang laki ko na, pero binigyan ko pa kayo ng problema at sama ng loob. Susubukan kong gumawa ng paraan, anak, para makalaya ka. Maraming salamat po. Pero sakaling hindi kayo magtagumpay, hindi po ako magdaramdam, Inay. Dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Anak, magpakabait ka rito, ha? At hihintayin namin ang paglaya mo. Nay! May pasalubong po ako sa inyo. Ang paborito niyong pansit. Eto, may kasama rin po itong mainit na pandesal. Abay, himala! Oh, ano ba okasyon? Wala namang merong birthday. Gusto ko po, sabay-sabay tayong magmerienda ni na Kuya James at Ate Edith. Bakit nga, Mark? Ano ba meron? Nay! Pumasa ako sa scholarship test ng isang vocational school dito sa atin. Ibig sabihin? Opo, Nay. Mag-aaral na uli ako. At wala po kayong gagastusin. Libre po ang matrikula ko doon. Diyos ko, salamat naman. Naisip mo mag-aral uli. May part-time job na rin po ako. At doon ko naman kukunin ang baon ko sa pagpasok. Pero anak, baka mahirapan ka.
Mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Kaya ko yun, Nay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo eh. Ang gusto ko, habang kapiling pa namin kayo, makita niyong inaayos ko na ang buhay ko. Nang makulong si Kuya George, nataon ako, Nay. Sabi ko sa sarili ko, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko. Happy birthday to you. Maraming salamat, James. Happy Mark, birthday, Nay. Happy birthday po, Nay. salamat. Nay, nagpaluto po ako ng spaghetti. Ako naman po, cake. Si Eddie po ang gumawa ng juice. At ito po ang pagsasaluhan natin ngayong birthday nyo. Salamat, mga anak. Pero isa na lang ang kulang ngayong birthday ko. Ang Kuya George niyo. Tagal na rin siya nakakulong pero hindi pa rin nakakalaya. Mas masaya sana kung narito ang kuya niyo. Narito na rin po ako, Inay. Oh, Diyos ko! Happy birthday po. George! Kuya, George, anak! Ay, kung Nakalaya na po ako, Inay. At ngayon, handa na magbagong buhay. Yan ang simula na muling panunumbalik ng kaligayahan ko. Dahil muli ko nakapiling ang aking mga anak. Mahirap man ang maging isang ina at ama, hindi ko yung pinagsisisihan. Dahil ngayon, nadarama ko na ang kahalagahan ko sa aking mga anak. At nasa maayos na rin silang kalagayan. Ako si Choleng, at ito ang aking buhay. mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Choleng. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ama na walang katumbasang pagmamahal na inukol sa kanyang pamilya. Siya ay si Armando. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero sinikap kong mabigyan ng magandang pagtingin ang mga bagay-bagay, lalo na ang aking trabaho. Maintenance worker ako sa isang sangay ng gobyerno sa mahalagang lugar ng ating bansa na nangangailangan ng restoration. Mahal kong aking trabaho dahil ito ang pangunahing bumubuhay sa amin ng aking pamilya. Mga kasama, tanghalian na. Mang Armando, bumaba ka na dyan sa pwesto mo. Tara, kumain na po tayo. Ikaw talaga, Bito. Ang aga mong nangangalampag para kumain, 10 minuto pa bago ang lunch break natin. Naduduling na po kasi ako sa gutom. Kaya tara na po. Ilalatag ko na ang kartong paglalapagan ng mga baon natin. Palibasa. Itong lempo na naman ang baon mo. Kaya kain ka na talaga. Huwag kang mag-alala.
May dala akong manibalang na kamatis na masarap i-partner dyan. Yun no, malutong na kamatis na ginayat, plus lechong liyapo at kanin. Sarap! Kaya dalihan mo na, Mang Armando. Tunggots na po talaga ako. Oh, eto na nga oh. Naguhugas na ako ng mga kamay sa gripo. Magdasal muna tayo ng pasalamat sa nasa itaas bago kumain, ha? Hindi yung basta sasaba ka na lang kagad ng subur yan. Ayos na. Sige. Salamat. Ang tagal na rin po pala ninyong maintenance worker ng agency, Mang Armando. Oo. Binata pa ako nang mapasok dito eh. Nagkaasawa na ako at nagkaanak. Nandito pa rin ako. Hindi po kayo tumatanggi? Kahit na sa malayong lugar kayo madestino? Kasi nga, mawawalay kayo sa pamilya nyo. Dito, wala sa bukabularyo kong pagtanggi sa trabaho. Kahit nasa dulo pa ng Pilipinas sa mga gusaling nangangailangan ng restorasyon, tatrabahuin ko. Ayokong palampasin ang pagkita ng pera para sa pamilya ko. Lalo na ngayon, pareho nang nasa kolehiyo yung mga anak ko. Hoy, bakit nag-log out ka kaagad ng email mo? May nakita ako doon, ha? Meron ako nabasa. Patingin nga. Ayan ka na naman, ate. Nakikialam ka na naman sa buhay ko. Nabasa ko, bagsak ka sa zoology subject. Ay, ano ngayon? Susumbong mo ako kay Itay. Bakit naman kasi kukuha-kuha ka ng biology? Hindi mo naman pala kayang panindigan. Yung professor ko kaya may problema. Matanda na nga. Kasi napagkamalan niyang ako yung tamad na estudyante, kinaiinisan niya eh. Gumagawa ka pa ng kwento. Prerequisite subject pa yung binagsak mo. O paano kung mag-i-enroll niya sa second sem? Iba ang patakaran sa public college, ha, kapag may bagsak. Pwede ba? Huwag mo na nga akong tinataranta. Ano? Nag-iisip naman ako ng paraan, okay? Hindi naman kita tinataranta. Pinaalalahanan lang kita. Halos butot balat na si Itay sa katatrabaho para lang makapag-aral tayo. Tapos, yan pa igaganti mo. Armando? Oh, bakit yata parang hindi maipintay ang mukha mo? Tsaka, bakit hagod-hagod mo yung balakang mo? Mayroon bang masakit sa'yo? Ilang araw na kasi ako nahihirapang umihi eh. Paudlot-udlot na kasi ang pag-ihi ko na hindi ko maintindihan. Aba ang mabuti pa, bukas na umaga, punta na tayo sa doktor. Ha? Mainam na yung ma-check-up ka para magamot agad kung ano man yan. Hindi pa pwede, Liway. Bukas ang alis namin papuntang Kalamba para kumpunuhin ang ilang sirang bahagi ng bahay ron ng mga Rizal. Ako mamumuno sa mga taong magtatrabaho ron, kaya kailangan naroon ako. Sus mo, Diyos, para mga doon. Isasapalaran mo ang kalusugan mo para lamang sa trabaho mo. Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang buhay mo at dapat mo itong ingatan. Mga sintomas ng prostate cancer ang mga nararamdaman mo. Pero mas makatitiyak tayo. Kailangan mo munang dumaan sa mga laboratory test. Ano pong mga laboratory test, Doktor? Isa sa mahalagang lab test, ang Total Prostate Specific Antigen o Total PSA test. Dito makikita kung kinakailangan mong i-biopsy para ma-determine kung malignant o benign ang cancer cells. Sa kaso ko po, sa tingin po ba ninyo, kailangan kong ma-biopsy, Doc? Well, depende sa resulta ng PSA test mo. Kung ang PSA level mo ay nasa 4 hanggang 10 nanograms per milliliter, abay, suspicious yun. Positive
sa prostate cancer ang itay niyo. Yun ang lumabas sa kanyang biopsy. Kaya kailangan niya maoperahan. Pero saan po tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng itay? Mabuti nga at may isang hospital dito sa Maynila na nagbibigay ng libreng operasyon sa prostate cancer. Napakalaking tulong no kahit papaano. Magagamot na lamang ang ating poproblemahin. Siguradong gagaling na ako kagad. Kasi nga, dinalaw ako ng paborito kong anak. Huwag niyo nga ako nistirin dyan, Tay. Alam na alam ko naman po si Ate Amor ang paborito ninyong anak eh. Hindi. Ikaw ang paborito kong anak. Dahil ikaw palaging isinasama ko sa aking mga dalangin. Na sana, gabayan ka lagi ng nasa itaas sa tamang pagdedesisyon. Lalo na sa pag-aaral mo. Tay naman eh. Kinukonsensya pa ako. Totoo yun. Ikaw palaging laman ng aking mga dasal, anak. Pwede naman po ninyo akong pagalitan. Ang gusto ko, ayusin mong pag-aaral mo sa pagkakataong ito, ha? Tandaan mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Opo, Tay. Pangako po. Mag-aaral na po akong mabuti sa susunod na semester. Pahalagahan ko na po ang pag-aaral ko. Aba, Mang Armando, Oo. kaya na po ba yan? Kaya na po ba ng katawan nyo at pumasok na kayo? Oo naman, Bito. Halos isang buwan na ako nakapagpahinga. Saka kailangan ko makabawi sa mga araw na hindi ako nakapasok. Alam mo na, 2 pa yung pinag-aaral ko sa koleyo. Alam nyo, Mang Armando, minsan naisip ko, ano kaya kung katulad din ninyong naging tatay ko? Siguro, nakatapos din ako ng kolehiyo. May maganda akong trabaho ngayon. May magandang buhay. Ang tatay ko kasi, sabi ng nanay ko, bigla na lang naglaho nang ipinagbubuntis na niya ako. Kaya nga, ang pinakamagagawa mo, huwag mo nang ulitin ang ginawa ng tatay mo. Kapag naisipan mo ng magpamilya, gawin mong tungkulin mo sa kanila bilang isang mabuting ama. Sa ganung paraan, mauhubog mo rin ang iyong mga magiging anak bilang mabubuting tao. Ipinagmamalaki kong ang lakas ko bilang isang ama ay sa pamilya ko nagmumula. May munti mga pagkabigo sa panig ni Jasmine. Wala pa rin akong hiling na dalangin kundi ang kanyang kabutihan. Nakahanda pa rin akong gampanan ang aking responsibilidad at pananagutan. Ako si Armando, isang ama, at ito ang aking buhay. Kaloob ng nasa itaas ang isang pamilya. Tulad ng pagkakaloob din ng isang hindi matutularang haligi ng tahanan na ang pagsisikap ay nakalaan para sa mga mahal sa buhay. Makaragsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Armando. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.